Magandang umaga mga bata. Handa na ba kayong makinig sa mahiwaga at makulit na kwento? Handa na ba kayo sa sayawan, kantahan, at kaunting kababalaghan? Ngayong araw, dadalhin namin kayo sa mundo na puno ng mga gulay. Oo, gulay. Pero hindi lang basta gulay. May masayaking kalabasa, pa-cute na kamatis, at maanghang na luya. At syempre, may isang gulay na hindi kasing saya ng iba. Kilala niyo ba si Ampalaya? Pues, ito ang kanyang alaman. Isang kwentong tungkol sa pait ng pagkaingit. Pero huwag kayong mag-alala. May aral din itong matamis. Kaya't buksan ang inyong mga mata, itutok ang inyong mga tenga, at ihanda ang inyong mga puso. Dahil narito na ang alamat ng Ampalaya na inihanda ng Grade 10 Home Career. Boy! Wala na! Parating na si Marco! Guwapo! Parating na! Ang sabay ba? Basta kanya na lahat! Sige, tara na! Marco! Salamat pala sa tulong sa magkahapon. At first mo yung quiz. Ayos! Galing mo rin kasi. Practice lang yan. Grabe, Marco. Kahit miss ka, tulungan mo pa si Miss Clara magbuhat ng gamit kahapon. Lahat naman pwedeng tumulong. Siyempre, si Marco na naman. Ay, palagi na lang si Marco. Lahat sa kanya. Talento, talino, kaibigan, pati mga guro, pinupuri siya. Wala na bang espasyo para sa iba? Uy, Marco! Uy, Ellie! Sakto! Dito ka na. May bakanting upuan sa tabi ko. Akala ko late na ako. Pero sadyang maaga ka lang pala. Mas maaga ka sa teacher. Siyempre, para may oras ako may pag-usap sa mga tropa ko. Tsaka, masarap talagang pumasok kung alam mo, andyan ang tubig ng kaibigan. Sila na naman. Lahat na lang si Marco. Lahat ng tao, may ngiti kapag kausap siya. Eh ako, parang hangin lang. Gusto ko lang naman makita ko ng ibang tao bilang isang tao. At kung di mangyayari yun, paparamdam ko sa kanya kung ano ang nararamdaman ko. Si Marco, hindi totoo mabait yan. Ang mga kabutihan niyan, isang tao lang. Sa likod ng mga ginagawa niya, ginagamit niya lang kayo para sumikat. Pati si Ellie, ginagamit niya lang si Ellie para mas maging mukhang matalino. Tapos si Ellie, di ba? Saan tayo? Namumokya lang yun. Ba't ang tahimik ng paligid nila? Siguro gutom lang sila. Uy, Marco! Ito ba? Hindi daw nila ba si Ellie? Ha? Anong sinasabi mo? Nasa GCO, may nag-message. May screenshots pa.
Marco? Ellie? Ano ba to? Ellie? Hindi. Hindi ko alam kung saan galing to. Pero hindi ako to. Bakit naman kita gagamitin? Uy guys, saglit lang. Ito ako sa inyo lahat. Wala akong ginagawa masama. Bakit ang galing mo magpanggap? Eh, akala ko ba naman, ikaw yung pinakamabait. Eh, yun pala, mas maling kang umarte. Sarap pala maging bida. Sa wakas! Panis! Panis talaga si Marco! Lahat sila kanina, pinupuri ako. Katapusan na to ni Marco. Oras ko na to para makita ko ng ibang tao. Mas pogi kaya ako, di ba? At mas matalino. At mas mabait. Yo. Uy guys, sino yun? Uy, may tao ba dyan? Di mo ba naririnig? Medyo! Di mo ba alam kung anong sinimulan mo? Kaya, ayun! Hindi na tatahimik ako ng bukas. Teka. Ano mo nalang yung pangalan mo? Hindi ko lang alam ang pangalan mo. Alam ko kung gaano mo gusto mapansin ng ibang tao. At kung gaano kalalim ang sugat ng mga tao na sinuktan mo. So, ano to? Script? YouTube skit? Social experiment? Basta! Di lang ng kwento para lang sa likes. May mga kwentong umiikot sa gabi na bumabalik sa mga tulad mong nakakalimot. Ano bang sinasabi mo? Wala akong ginagawa, no? Yung kay Marco ba? Gumaganti lang ako, no? Mga biro lang yun. Pati nga sila sumangayon. Oo, pero alam mo ba kung anong sakit ang naidulot mo sa kanila? Alam mo ba ng isang biro ay pwedeng makasira sa puso ng tao habang buhay? So, ano naman? Eh, sila naman ang nagsimula nun. Ni isang pagbate, wala akong natanggap sa kanila. Ngayon, siya naman ang makakaranas. Ano mo lang yun? Kung akala mo wala nagbibilang sa mga ginawa mo, nagkakamali ka. Pre, ayoko pa ng drama. Hindi nga kita kilala eh. Kung gusto mo magkwento ng alaman, maghanap ka na ng ibang bata. Oh. Mga alamat, hindi namimili ng tagapakinig. Kapag oras mo na, ikaw ang sinusundan nila. Alamat, kwentong kosyero, pang elementarya. Hindi nga ako naniniwala dyan eh. Wala akong pakialam kung may multo ka pa o kanto. Kaya nga narito ako eh. Hindi para takutin ka. Hindi, para bigyan ka ng huling pagkakataon. Ano ba mangyari kapag di ko ito sinunod? Atakihin ako ng mga duwende? Lalamas yung mga tikbalang? Hindi. Kaya ay, makita mo ang sarili mo sa paningin ng mga taong nasaktan mo. Hindi sa kwento ng iba, kundi sa isang mundo kung saan ikaw ang bida ng isang alamat, ang kasakiman, pang-alipusta, pagbagsak. Tama na! Alam mo, nakakatakot ka na. Wala akong panahon sa mga fantasy mo, no? Ayaw mong makinig sa salita? Sige, sa panaginip na lang.
pa. Baka hindi nabili sa amin ngayon. Tamis mo kasi. Ako din. Sabi nila, bakit kasi ano? Hindi lang ako maganda. Matamis-asin pa. Ay, naku. Kaya sa Tama na yan. Huwag na tayo magbabago. At naman tayo may kanyang pera. Hindi ako. Linis ang balat ko. Linis ko. Grabe kayo, iyakin na naman ako. Basta ako, kahit na may iyakin, hindi ako mawawala sa Manila. Magandang araw. Ano ako kasali? Sino to? Ngayon lang kita nakita. Anong pangalan mo? Saan palaya? Palaya? Anong taglay mo? Maasin ka ba tulad ko? Hindi ko alam. Bakit naman may pangkapit ka? Chile? Nakapoglasa. Bakit ang itsura mo? Nagkulay bang balat ko? Bakit ka po? Ano mo lang kabuhay-buhay? Nakakaawa naman. Pero, baka may reason kung bakit siya nandito. Siguro, di na ako sanay. Baka balang araw, makakalit ako ng kulay at lasa. Ano ba, Katana? Gano'ng katagal pa ako maghintay para biyahin niyo ako? Ilang buwan na ako naghintay, naghihirap, at di pinapansin ang ibang masasarap na kulay. Katana! Bigla kagularin, ayos lang, tinatago na lang. Hayaan kayong umilang. Balik lang, sabihin lang. Inis na nasa, sinay ang kapulis. Kung di na kaya, ibigin pa sa pinamalinan ko sa pag-isa ko. Di na tunang ako, parang nasa pinto, naghihintay na ako guminang pagkakataon lang. Sana ay mabigat. Di na kaya rin matabihan. Lahat yun ang iyong pag-ubutaran. Ang nasa'y tamis.
Araw-araw na lang ako nilalait. Silbi! Bakit? Hindi malait. Ano lang ang ilaw? Simula kay kalabasa. Laging bida. Parang niya, manalo na. Pero yung gabi, ako naman, magiging matamis. Akin na ngayon ang tamis mo. Uy, ang kalabasa! Bakit parang tuliw ka? Parang may kulang. Kanina, pagising ko, inamoy ko sarili ko. Pero, wala akong matamis na maamoy. Hindi ko maintindihan. Nasaan ang tamis ko? Ha? Bakit may sipon ka na? O, baka di ka pa naliligo, no? Ano ba? Ang nananig ko! O nawala raw? Kalabasa! Wala yan. Ha? Tabi mo kagabi? Si Kamatis! Ha? Ako? Anong kinalaman ko dyan? Wala lang. Ano hindi ka kagabi? May biglubo lang si Kamatis. Tulog tayo lahat. Para sana, ako na lang, pinipilang mga tao. Hindi si Kalabasa. Hoy! Hindi totoo yan sinasabi mo! Epekto mo lang yan! Huwag ka magalit, ha? Sinasabi ko lang narinig ko. Alis! Serious ka ba? Hindi! Bakit maganda ang pinagdududahan? Huwag na kayo mag-away. Magpahinga muna kayo. Bukas natin ito ayusin. At Kamatis, salamat Kamatis. Sa Kings. Sa wakas! Sa wakas! Wala na sila ang tatagi. Bakit di ako? Gising! Gising! Oh, hindi ko tama. Hindi ko makatayo ngayon. Parang napagod ang buong katawan ko. May bilit talaga. Hindi ito sumpa. Hindi ko matuwas tayo. Gabi-gabi. Wala akong ahong na maamoy. Pati na rin aking kalila. Isa lang hinala ko. Si Kamatis ang kumuha. Ako na naman. Lagi na lang ako. Eh paano? Lagi pala yung mapisngi mo. Parang may hint ka na italaga mo palagi. Eh, paano? Pinanangkakaulugan to eh. Saka itong sinasabi mo, wala na rin magpapuna ko. Hindi si Kamatis. Eh di sino? Saglit sa.
Ikaw na at ang pinakamasarap na gulay. Napaka-perfecto mo. Naiiyak ako. Hindi ko alam kung bakit. Sige na! Sige na ako buwi! Anak! Focus ang kamay. Teka! Napansin niyo ba? Wala si Ampalaya? Oo nga. Wala siya ngayon. Hindi ko rin siya nakita. Kanina. Hindi ba siya ang laging unang gumigising? Pero ngayon, hininin niya. Wala. Oo nga. Hindi ba? Siya lang ang walang anumang espesyal na katangian. Hindi kaya siya ang gumawa ng mga ito. Pag wala siyang palaya, parang hindi tayo buo. Teka! Hindi ba kayo nagtataka? May sumulpot na bagong perfectong kulay sa mismong araw. Anong wala si Ampalaya at ang ating mga magagandang katangian. Ang bagong kulay na iyon ay si Ampalaya ay siya ay nagnakaw sa atin at sumisira sa ating mga relasyon. Galingan niyo pa alam, no? Ano ba yung hihintay niyo? Pakunin yung bagong gulay na yan! Kailangan natin gumawa ng bagong paraan. Para malaman natin kung sino ba talaga yung bagong gulay na yun! Teka, meron akong idea. Pero huwag kayong magagalit ha. Ang idea ko na to, lahat ng mga maliliit na gulay lamang ang susunod sa kanya. Ito ay dahil hindi sila makikita kasi sa liit nila. Kaya ba ni Kuya sa kamatis? Oo, Bakit sila? Kaya rin naman namin yun, ha? Wala ba kayong tiwala sa amin? ang taba mo kasi eh. Hindi naman sa ganun. Ito ay dahil kayo ay baka makita sa hugis at kapagat. Sige, alis na kami sa buya. Paalam. Narinig ko ba yun? Kanina pa niyo sumusunod sa akin. Ano ba ka natin? Di ba ba? Kambing na yun, bilisan mo. Tuwawan na yung bagong dress sa paningin. Kailangan natin umabot sa bintana para mahuli kung anong tinatawag ng bagong gulay na ito. Pero paano? Balitan tayo at hindi natin abot ang bintana para makasilip. Paano na to? Hindi natin makikita kung sino, ano ba talaga ang bagong gulay na yun. Ay, sana na lang may dumating na matangkad na gulay para makasilip tayo sa bintana. Gusto sila ba nagputo mga alis? Hindi! Hindi tayo pwede mawala sa mundo na to. Hanggat di natin nakikita kung sino ba talaga ang bagong gulay na yun. Oh, teka. Hindi ba si Kalabasa yun? Oo nga no. Uy! Takot ba kayo? Anong ginagawa mo dito? Tatawanan lang nila ako doon eh. Kaya, sumunod ako. Kaya mo siya dahil saktong-sakto pa. Kailangan natin sumilip sa bintana. Parang, hindi lang ito ako. Sige, magpaging sa ulo ko para malaman kung sino ba talaga ako. Bagong gulay na yan. Oh, ano na? Ano na nakikita niyo dyan? Sandali lang. Tatanggal niya pa lang ang mga tangian niya. Oh, ano na? Ano na nakikita niyo dyan? Di ba si... Si Ampalaya! Ano? Ha! 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 Ayan! Ako yung isa kaya! Baka makatakas! Tanong! Hindi! Tulong! Ikaw pala ang gumawa sa aming katangian. Mukhang
Panic with the lights, panic with the lights. Saan na si Batala? Hala! Hala? Hala? Yan. Narinig niyo yun? Parang lindong. Ano ito? So, bakit parang familiar yung gulay na dala mo? Bathala, ito po si Ampalaya, ang gulay na nagnakaw sa aming mga katangian. Bathala, kaya na pong bala kung anong gagawin sa kanya. Gawin tong pangit at bigyan ng kakaibang lasa. Iyang nang narapat na parusa para sa kanya. O sige, ako na ang bahala dito. Mahal na kayong bumalik sa ito. Nasaan ako? Ba't parasulan ko? Parasulan ko na ako. Ba't kaya ko nahulog? Sino ka? Oh, sabat pala. Wala, itong mga gulay. Ako rin, sumulat sa mga gulay. Ba't ka narito? Sino tila sa akin dito? Hindi ka dahil kailangan mo ang kapwa mong gulay. Dahil din, mga malaking kapwa. Ano mga mali? Isipin mo na mabuti. Wala nang ginawa. Nalalo ka na. Huwag kang mag-alala. Di naman galit ang mga gulay na nakawal. Diyan, dali lang talaga yung mga gulay. Dahil dun, dapat tumutulong sa akin. Dahil, kailangan mo harapin ang lusot ng iyong mga. Paano po kayo? Pasensya na pala. Kami ko po ang sigat sa mga tao. Wala. Ito ang bago sa'yo. Anay! Ayoko na! Ayun! Bagay na bagay sa'yo. Ano ginawa mo sa akin? Natapit ang laso ko! Nataglit ang bulas ko! Hindi mo ba yung ginusto? Ngayon! Bakit pinita ng mga ibang kulay? Pero di sa ganitong paraan! Mapako po ako! Pataya! Ano ko ang mga katangian ng mga kulay na nakawal mo? Pait! At mga lubot magalat. Ngayon! Gumising ka! Ano gin... Ah!
Bakit parang sa mali ko yata ang parang nagawa? Si Marco ba yun? Sobra ba siya na-apektuhan sa message ko kahapon? Ngayon, Alam niyo na kung ano yung nararamdaman ko. Pero, bakit parang naawa ako sa kanya? Di ba ginusto ko to? Kakamustahin mo siya. Uy, Marco. Benjo? Tama ba? Kilala mo ako? Oo naman. Ikaw yung playing sa klase natin, di ba? Tagal na kitang gusto ko sa akin. Pero napagsabi mo kung baka ayaw ko makipag-usap sa ibang tao. Bakit ka pa narito? Ah, ganun ba? Hindi, wala lang. Pansin ko lang na mag-isa ko na dito naglalakad. Dahil ito sa nangyari kahapon. Marco, ako ang nagdala ng pwede mensahe kahapon. Ano? Marco! Marco ako, Marco! Bakit mo nagawa yun? Nakita mo ba kung gaano nasira ang aking mind? Simula nung kumalat? Kung maling impormasyon na kinalat mo! Marco! Alam ko, mali ang aking nagawa. Pero dahil ito sa kaingitan, lahat na sa'yo. Talento, talino, mga kaibigan, pati yung mga guru pabor sa'yo. Ganun ba? Pasensya na. Dahil hindi ko naman intensyon na maging ganun ang paningin mo sa akin. Ginagawa ko lang naman ang dapat kong gawin. Maging mabait, maging responsable at iba pa. Hindi ko pa ginagawa para yung pagyakan at kupahit sa mukha mo. Naiintindihan ko, Marco. Sana patawarin mo ako sa pagkasira mo. Sa pagkasira ng reputasyon mo dito sa eskwelahan. Sana patawarin mo ako, Marco. Pero, huwag ka mag-alala. Alam ko yung solusyon dito. Dito ba may cheese? May cheese lang pala yun. Sa tingin niyo ba, mapapatawad ni Marcos si Benjo pagkatapos na magkalat ng fake news? Siguro, may rason naman siguro si Besto kung bakit niya yun ginawa. Kaya huwag lang natin pansinin ang paraan. Hindi ba si Marco at Benjo yun? Oo nga. Pati nga na guys sila? Tara, lapitan natin. Pasensya na ako! Oo! Pinapatawad ko na kayo! Pati rin si Benjo dito! Kilala niyo siya, di ba? Hindi! Medyo! Hindi! Wes, pakilala ko siya sa inyo! Guys, ito nga pala si Benjo! Benjo! Ito yung kayo sa klase natin! Benjo? Sabi ko na nga eh. Alam kong nakabutihan ko ang tinatawag ko. Hindi mo lang alam kung kailan ito ipapagawa. At dyan nagtatapos ang aming alamat. Alamat niyang palaya. Mga bata, tandaan natin na hindi natin kailangan maging pinakamatamis, pinakapula, o pinakamakinis para maging mahalaga. Dahil ang tunay na halaga ng isang tao o isang gulay ay hindi natutukan sa panlabas na anyo, kundi sa kabutihang nasa loob. Kahit piliin natin maging mabuti sa salita, sa gawa, o sa simpleng pakikisama. Dahil sa dulo, ang kabutihan ay laging bumabalik.